At ang kinakatakutan natin ay ang labis na pagkakautang, ibig sabihin yung tinatawag na LBO. Namumutang kayo para makabili at pag bumagsak ang merkado, babagsak din ang mga kumpanya at matatanggal ang mga empleyado. Dahil ang Numericable ay isang maliit na kumpanya kumpara sa SFR. Isa itong kumpanyang may 5 bilyon na uutang ng 10 bilyon para bumili ng mas malaki kaysa sa kanya. 60 bilyong euro ang utang na naipon ni Patrick Drahi para maitayo ang kanyang imperyo. Katumbas ng taunang budget ng edukasyon ng Pransya. Siya ang may-ari ng SFR at dating nagmay-ari ng BFM TV at RMC. Nakatira siya sa Switzerland, ang kanyang personal na holding company ay nasa Guernsey, ang kanyang mga kumpanya ay nasa Luxembourg at mayroon siyang 5 nasyonalidad. Ayaw ng lalaking naging boss ng pangalawang pinakamalaking telecom sa Pransya na may kinalaman sa bansa maliban sa pera ng France. Sa amin, una naming iniisip na may kaugnayan ito sa buwis. Ang Numericable ay may holding company sa Luxembourg, nakalista sa Amsterdam Stock Exchange. Ang personal na bahagi ay nasa Guernsey, isang tax haven ng reyna ng Inglaterra, at siya mismo ay nakatira sa Switzerland. Kaya kailangan ni G. Drahi na ibalik lahat ng kanyang mga ari-arian at pag-aari sa Paris. Noong 2024, ibinenta niya agad ang 2 TV channel para mabayaran ang kanyang mga pinagkakautangan. Ngayon, nagbebenta pa rin siya. Hindi niya gusto, kundi wala na siyang ibang pagpipilian. Ang SFR, pangalawang pinakamalaking telecom operator sa France, ay hinati sa 3 at ipinamahagi sa mga kakumpetensya nito. Batay sa aming impormasyon, nada na silang magalok ng halos 20 bilyong euro o 3 bilyong euro na mas mataas sa unang alok noong Oktubre. Ito ang minimum na presyong hinihingi ni Patrick Drahi para magpatuloy ang usapan sa mga kakumpetensya niya. Paano nasira ng isang tao ang pangalawang pinakamalaking telecom operator sa France? Ano ang epekto nito sa mga kliyente ng SFR at iba pang mobile networks? Pero higit sa lahat, bakit walang sinuman ang pumigil sa kanya kahit nakitang-kita ng lahat kung ano ang mangyayari? Si Patrick Drahi ay ipinanganak noong 1963 sa Casablanca sa pamilyang Hudyo na taga Morocco. Parehong guro ng matematika ang kanyang mga magulang. Sa edad na 15 lumipat ang pamilya sa Montpellier, France. Magaling na estudyante si Patrick, pumasok sa Polytechnic tapos sa Telecom Paris Tech at nagtapos noong 1986 sa edad na 23. May obsesyon siyang maging CEO ng malaking kumpanya sa mundo. Sinimulan niya ang karera sa Philips Cable Division at nabilis niyang naunawaan ang isang bagay na hindi napapansin ng marami, ang mga cable network ang magiging pundasyon ng digital na mundo. Ang may hawak na mga kable ay may kontrol sa internet na magbabago ng lahat. Noong 1993, iniwan niya ang Philips at nagtayo ng sariling kumpanya ng pagkokonsulta sa telekomunikasyon. Noong 2001, itinatad niya ang Altis, isang investment fund para sa cable network. Simple at napaka-epektibo ang estratehiya niya kahit medyo marahas. Tinatawag itong LBO, Leverage Buyout. Ito ang sining ng pagbili ng isang kumpanya gamit ang pera ng mismong kumpanya. Para mas maintindihan, isipin mong bibili ka ng restaurant gamit utang. Hihiramin mo ang 70% ng presyo at aasahan mong ang kita ng restaurant ang pambayad sa bangko buwan-buwan. Okay ito kung laging puno ang restaurant, pero may problema. Kapag humina ang restaurant dahil sa mga bagong kakompetensya, krisis o mahinang kalidad, kailangan mo pa ring bayaran ng bangko kahit wala ng dating kita. At dito, buong sistema ay bumabagsak. Para mabayaran ng utang, mapipilitan kang magbawas sa lahat ng aspeto. Mas kaunting empleyado, mas kaunting dekalidad na sangkap, mas kaunting puhunan sa kusina. Nababayaran ng restaurant ng bangko, pero bumababa ang kalidad, umalis ang mga customer, at lalo pang bumababa ang kita, hanggang sa tuluyang mawalan ng pambayad ng interes. Ganito rin ang nangyari sa SFR. Nakakabaliw dahil si Drahi ay ginamit ang paraang ito ng mas mabilis kaysa dati. Sa ilang taon, binili niya ang 79% ng cable network sa Pransya, Numericable, NU, France Telecom Cable, UPC France, halos 2 bilyong euro lahat. Naitayo niya ang cable empire at nagtagumpay. Noong 2014, pumasok ang Altis sa stock market ng Amsterdam at naging opisyal na bilyonaryo si Patrick Drahi sa edad na 50, isa matapos ang pinakamalaking sugal sa buhay niya. Pero para mag-invest, hindi mo kailangan sumugal ng malaki, mangutang ng bilyon, tumaya sa interest rate o gumamit ng pera ng iba.
Taong 2014 na, inununsyo ng Vivendi na gusto nitong ihiwalay ang SFR. Ibinebenta ang pangalawang pinakamalaking mobile operator sa France ang pagbili ng siglo sa Telecom ng Pransya. Inaasahan ng lahat na si Bouygues ang mananalo. Matatag at may kapital ang grupong industrial na matagal na sa France. Seryoso, maayos at makatuwiran ang alok nila, halatang may synergy. Para makuha ang SFR, tumaya ang dalawang manlalaro. Inanunsyo ni Bouygues ang 11.3 bilyong euro at inalok ang 43% ng kapital ng bagong kumpanya. Para sa nagbebenta, si Vivendi, ang halaga ng SFR ay umaabot sa 15.5 milyong euro. Para makasabay, itinaas umano ng Altis Numericable ang kanilang alok sa pamamagitan ng paglalagay ng 11.700 at 50 milyong euro pati na rin ang 32% ng kapital ng magiging bagong kumpanya. Kabuang halaga, 14.5 bilyong euro. Ano ang benepisyo? May kalamangan si Bouygues, suportado pa ng Iliad na inang kumpanya ng Free. Ang Free ang kukuha ng kontrol sa network at antena ng Bouygues. Si Patrick Drahi ay dati hindi kilala. Ang Numericable, cable operator niya ay may 4 na bilyong kita, habang ang SFR ay may 11 bilyon. Ang pagbili ng SFR gamit ang Numericable ay parang maliit na panagerya na binili ang Paul Chain gamit ang pera ni Paul. Pero may lihim siyang sandata. Wala siyang pake sa opinyon ng iba. Pinondohan niya halos ang buong transaksyon sa utang. Ang huling alok ay umabot sa 13 tuldok 5 bilyong euro na pinondohan, hulaan mo, karamihan ay utang. Ito ang pinakamalaking LBO sa telecom history ng Pransya. Noong Abril 5, 2014, pinili ng Vivendi si Drahi, natalo si Bouygues. Nakilala ng Pransya ang bagong pangalan, Altis. Dahil sa industrial na proyekto ng Numericable, nagdesisyon ng Vivendi dahil ito ra ang may pinakamalaking potensyal sa paglago at halaga para sa kliyente, empleyado at shareholder. Hindi doon natapos si Drahi. Humanda kayo. Mula 2014 hanggang 2019, sunod-sunod niyang binili ang Portugal Telecom, pangunahing telecom operator sa Portugal. Cablevision at Suddenlink, dalawang American cable operator na matasamang nagseserbisyo sa milyon-milyong tahanan sa US at may halagang lagpas 25 bilyong dolyar. Sotheby's, ang pinakamalaking auction house sa buong mundo na itinatag noong 1,700 at 44 na binili niya sa halagang 3.7 bilyong dolyar. Sa France, binili niya ang BFM TV, RMC, I24 News, L'Express. At sa bawat pagkakataon, pareho ang paraan. Utang, paulit-ulit na utang, laging utang. Sa ilang taon, umabot sa halos 60 bilyong euro ang utang ng Imperio Altis, 24 na bilyon dito ay para sa sanggay nilang may-ari ng SFR sa France. Sinabi ni Drahi noong panahong iyon sa Pambansang Asambleya, ginagawa namin ang mga bagay ng mabilis at may ambisyon, pero sa konserbatibong paraan. Ang problema, sa tinatawag niyang konserbatibong paraan ng pamamahala sa kanyang mga kumpanya, gagawa siya ng isang pagkakamali ng baguhan na magdudulot sa kanya ng malaking gastos. Sobrang laki ng gastos. Ang modelo ni Drahi ay nakabase sa ideya na mananatiling mababa ang interest rate at magpapatuloy ang mga biniling kumpanya sa pag-generate ng sapat na pera para bayaran ng utang. Sa 10 taon gumana ito, napakababa ng interest rates, halos libre ang paghiram ng pera. Laging nire-refinance ni Drahi, pinapaliban ng bayarin at bumibili ng bagong asset gamit ang kita sa dating negosyo. Pero para magpatuloy ito, kailangan manatiling kompetitibo ang SFR. Dito nagsisimula ang problema. Nang bilhin ni Drahi ang SFR noong 2014 mahina na ang kumpanyang ito. Mabagal ang network nila, sakto lang ang customer service at based sa karanasan ko bilang dating SFR customer, dinadagdagan nila ng hindi hinihining opsyon at mga sing-in lalampas sa planong kinuha na walang anumang katwiran. Bukod pa sa lahat ng mga problemang ito, may isang kalaban na hindi talaga inaasahan ng lahat na biglang papasok. Si Xavier Niel, ang natatag ng Free na nagbago ng takbo ng merkado noong 2012 sa pamamagitan ng mga planong €2 lang. Para mapanatili ang customers laban kay Free, mag-i-invest ng malaki sina Orange at Bouygues. Mahirap ito para sa SFR. May 20 bilyong euro na utang ang kumpanya at bawat ginasto sa network ay hindi napupunta sa nagpapautang. Kita agad ang epekto nito. Bumaba ang kalidad ng network ng SFR kaya unti-unting umalis ang mga customer hanggang sa dumami ito. Noong 2023 at 41,000 subscriber ang nawala sa SFR. Sa 2024 may 1,000,000 at 300,000 dagdag na customer ang aalis sa operator. Sa loob lang ng 2 taon, halos 2 milyong tao ang mawawala. Isa itong matinding pagdurugo at masakit talaga ito. Pero hindi lang yon. Habang nangyayari ito, patuloy pang lumalaki ang utang. Umabot ito sa 24 na bilyong euro para sa French branch, doblet kalahati ng taon ng kita ng SFR. Bangungot ito para sa nagpapautang at simula pa lang ito.
Noong Hulyo 2023, nakakagulat ang balita. Inaresto sa Portugal si Armando Pereira, kanang kamay ni Patrick Drahi sa loob ng 30 taon at taong bumuo sa imperyo ng Altis mula dekada 90. Pinaghihinalaan siyang nagbigay ng mahigit 600 milyong euro na kontrata mula sa Portuguese subsidiary ng Altis sa mga kumpanyang siya o malalapit niyang kaibigan ang shareholder. Mag-iimbestiga ang pambansang piskalyang pinansyal ng France sa Altis dahil sa katiwalian, money laundering at pagtatago ng ilegal na yaman. Humihigpit na ang sitwasyon at nagpapanik ang mga merkado. Bumagsak ang halaga ng bonds ng Altais. Ang mga nagpapautang kay Drahi, mga pondong nagpahiram sa kanya ng bilyon-bilyong euro ay nagsisimulang mag-organisa, bumubuo ng koalisyon at kumukuha ng mga abogado. Ang galaw ni Drahi ay magiging kasing hindi inaasahan at kasing engrande. Noong 2024 hayagan niyang binalaan na hindi niya gagamitin ang kita mula sa bentahan ng asset para bawasan ang utang ng Altis kung hindi bibitawan ng mga nagpapautang ang bahagi ng utang. Legal pero brutal ang panggigipit na ito. Kung di ka pumayag na mawalan ng 30% ng utang, wala kang makukuha. Tumanggi ang mga nagpapautang. Sa loob ng 5 araw, bumaba ang halaga ng secured na utang ng grupo at 40% ang bagsak ng unsecured na utang. Natalo si Drahi sa sugal na ito at kailangang magbenta. Ang BFM-TV at RMC ay mapupunta sa CMA-CGM sa halagang 1.55 bilyong euro sa Marso 2024. Mapupunta ang 70% ng datos na ito sa Morgan Stanley, isang Amerikanong bangko. Sa Pebrero 2025 pipirma ang Altis ng kasunduan sa muling pagsasayos, kasama ang mga nagpapautang matapos ang mahahabang negosasyon. Mabubura ang 8.6 bilyong euro utang kapalit ng mas malaking bahagi ng mga nagpapautang sa kapital. Isusuko ni Drahi ang kalahati ng imperyo niya para makaligtas. Noong Abril 17, 2026 pumayag siyang ibenta ang SFR, ang hiyas ng korona na ipinangako niyang di ipagpapalit. Posibleng bilhin sa lalong madaling panahon ng mga kakumpetensya ang operator na SFR. Nalampasan na ang unang hakbang ngayong umaga dahil inalunsyo ng Altis, punong kumpanya ng SFR, na nasa eksklusibong negosasyon na sila kasama ang Bouygues Telecom, Free at Orange. 20.35 bilyong euro hahatiin sa Bouygues, Free at Orange. Bilang kliyente, wala kang dapat gawin. Otomatikong ililipat ang mga kontrata, ngunit mawawala na ang tatak na may pulang parisukat ang pinakamatandang telecom brand sa Pransya mula 1,987 at ang mga empleyado. May humigit kumulang 8,000 empleyado ang SFR. Kapag 3 kumpanya sumanib sa ika-4, libo-libo ang nadodoble ang posisyon. Sabi ng mga unyon, 6,000 hanggang 8,000 trabaho ang nangangganib. Mga pamilya ito ng empleyadong nantaguyod ng karera sa kumpanyang ito, pero sila ang madurusa sa utang na hindi naman nila ginawa. Apektado rin ang ilang empleyado at may mga trabahong nagkakadoble. Kahit di ka empleyado ng SFR, apektado ka pa rin. Sa ngayon, France ang may pinakamurang mobile plan sa Europa. 12 sentimo kada gigabyte ang average kumpara sa €1 sa Europa. Dahilan nito, mula 2012 nang dumating si Free, 4 na operator ang nagpatayan sa presyo nang walang patawad. Pinakinabangan ng lahat ang labang ito, ngunit bukas, matatapos na ito. 3 operator na lang sa France, kaya mas kaunting kompetisyon para sa subscribers ayon sa mga eksperto ng Deloitte. Malamang tataas ang presyo, ngunit hindi agad-agad kundi unti-unti. Sa 70 milyong Pranses, bawat dagdag na euro kada buwan ay bilyon na napupunta sa ibang bulsa. Hindi si Patrick Drahi ang magbabayad nito, kundi tayong lahat ang sasalo sa bayarin. At kung pag-uusapan si Drahi, bilyonaryo pa rin siya. Tinatayang aabot sa $8.6 bilyong ang kanyang yaman pagsapit ng 2026. Nakatira pa rin siya sa Suwisa at kumita ng malaki sa karanasang ito kahit nawala sa kanya ang kumpanya. Pero ang SFR namatay dahil sa isang tao lang na naniwalang pwede kang bumili ng bumili gamit ang utang ng hindi kailanman binabayaran ng utang. Nagbayad ang SFR ng mahigit 10 bilyong euro sa interes mula 2014-2024 na sana ay nagamit para sa network, customer service at pagiging kompetitibo. Sa halip, napunta ito sa bulsa ng mga nagpapautang. Ang aral sa negosyo ng kwentong ito ay medyo simple lang. Ang utang ay isang kasangkapan. Sa marunong, nakakapagtayo ito ng imperyo. Sa umaabuso, sinisira nito ang mga iyon. Ginawa ni Patrick Drahi pareho. At kung gusto ninyong marinig ang kwento ng isa pang imperyo na itinayo sa utang na bumagsak pero sa pagkakataong ito ay dahil sa isang pandaraya sa accounting na nagkakahalaga ng siyam na bilyong euro. Sa kabilang dulo ng mundo, nagkaroon ito ng malaking epekto sa Pransya. Ito ang kwento ng Steinhoff at Conforama gaya sa ipinakitang video.